Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain na po tayo ng Diyos matapos po natin ito. Andiyan na po, naka-flash na po yung ating text. Nasa aklat po tayo ng mga awit. 90th chapter. Buong kapitulo po tayo. Pinagsama ko po dito ang kaunting salita ng Diyos dyan. May kakaunti lamang po ng salita ang Panginoon dyan. Ilang word lang po ang nakalagay dyan. Pagkatapos nito ay napakarami ng mga salita ng mga awit sa buong kapitulo nito. At yung pakay ng mga awit sa kanyang awit ay yan po ang ating pinagsama sa salita ng Diyos na kakaunti dyan. Nung umawit po ang mga awit, nakaunti lang yung kanyang salita o salita ng Diyos na kanyang binanggit po dyan. Pagkatapos ito, yung pakay na ng mga awit ang ating pong idinugtong po dyan. Kaya yung ating pong paksa ay mababasa po natin dyan. Bumalik kayo sa akin dahil maikli ang iyong buhay, sabi ng Panginoon. Mamaya madadaanan po natin yung paksa na yan, brethren. Para lalong maintindihan po natin ang awiting ito ng mga awit. Ang awiting pong ito ay naglalaman ng kaigsitan ng buhay. Kung nabasa nyo, kung babasa nyo, walang doubt. Dito nakalagay sa awitin na ito, ang buhay pala'y napakaikli. At liban doon sa binabanggit ng mga awit na ang buhay ng isang tao ay napakaikli, dito rin nakalagay sa kanyang awit ang kahintulad ng buhay na napakaikli. Meron siyang, ano ba yung kahintulad? Kung katulad ng buhay na napakaikli, meron siyang pinagpasihan, meron siyang pagkakahalintulad sa buhay na napakaikli. At dahil maikli lang ang buhay, may mga bagay na panambitan ng mga awit. Maikli ang buhay, kaya meron siyang request. Habang hindi pa dumarating ang pagtatapos ng buhay ng mga awit. Habang hindi pa dumarating ang buhay ng kaiklian sa buhay ng isang tao, meron siyang request po dito sa Diyos. Kaya magsisimula na po tayo. Ang tatlong verses na ito na mauuna, o ang tatlong verses na mauuna dito, ay ipinapakilala ng mga awit kung sino ang Diyos at kung ano ang kakayanan ng Diyos. Doon sa tatlong unang verses po. Huwag pong lalayo ang ating isip sa ating pong paksa na bumalik ang tao sa Diyos. Sapagkat ang sinasabi niya ay napakaikli ang iyong buhay sa ating Diyos. Sa unang tatlong verses po tayo ay sinasabi ng mga awit kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang kakayanan. Verse 1, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generation. Ayon doon sa mga awit, sa napakalipas at maraming panahon, ang Diyos, ang kanilang kanlungan. Sa lahat ng henerasyon, sinasabi na nga lamang ng mga awit na ang Diyos na ito na kanilang kanlungan ay hindi nagtatapos. Walang henerasyon, walang panahon ng mga tao na wala siya. Laging meron ang Diyos na ito na tinatakbuhan ng mga matutuwid na tao. At dahil ang mga matutuwid na tao, ang ligtas na tao, ang takbuhan nila ay ang Diyos, natitiyak natin na ito ang nagbubunga, ito ang nagbibigay sa kanila ng tagumpay.
Dahil ang kanilang takbuhan ay hindi ang liigid, hindi ang lakas ng tao, hindi ang karunungan ng tao, kundi ang Diyos. Na sa lahat ng panahon ay handa pagka mayroong tumatakbo sa Kanya. At sinasabi niya sa verse 1, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. And verse 2, before the mountains were brought forth, bago meron na ang mga bundok, bago ang mga bundok ay nagkaroon, or even Thou hast formed the earth, bago mo nilikha ang lupa, bago mo nilikha ang daigdig, even from everlasting to everlasting, nandiyan ka na, Panginoon. Kaya sa verse 2 ang kakayanan ng Diyos. Walang bagay na hindi nilikha ng Diyos. Walang bagay na lumitaw ang liban doon sa Diyos. At ang Diyos na ito ay hindi nagsimula ng panahon. Kundi ang Diyos ay meron na siya noong bago nagsimula ang mga panahon. Bago nagkaroon ng langit at lupa, bago nagkaroon ng gabi at araw, ang Diyos ay meron na. Napakahiwaga ang Diyos na ito na tinatakbuhan ng mga matutuwid. Kaya kayo sinasabi ko rito ay, ang verse 1, 2, and 3 ay sinasabi ng mga awit kung sino ang Diyos na kanilang tinatakbuhan. Siya yung makapangyarihan ng Diyos. Walang panahon na hindi nagiging sandigan ng tao ang Diyos na ito. At dahil ang Diyos ang lumikha na lahat ng bagay, higit sa lahat ay ang tao. Kahit ang tao na kanyang nilikha, kahit ang tao ay bumagsak mula sa kanyang kamay, papunta doon sa kamay ni Satanas o sa kasalanan, ay tumatawag ang Diyos. May kakayanan ng Diyos na ang mga tao na bumagsak doon sa kasalanan ay may kakayanan ang Diyos na ito na ang mga tao na bumagsak mula sa Kanya patungo doon sa kasalanan, may kakayanan siyang magbigay ng distraction. Kasiraan. Ipakita natin ang verse 3. Thou turnest man to destruction. At ang Diyos na ito ang nagdadala sa mga tao doon sa kapahamakan. Kung paano kaya niyang likhain ang langit at lupa, kung paano ang Diyos ay meron na noong wala pa ang mga panahon, may kakayanan siya na ang tao ay dalhin doon sa kapahamakan. Dahil ang tao naman ay totoo, mula pa doon sa Gardin ng Eden, inasa niyang iwanan ng Diyos. Gusto niyang sumama kay Satanas. Sa mga nais ni Satanas, ang ginugusto ng mga tao magmula noon. Kaya, ang panawagan ng Diyos sa kanila sa maikling salita lamang, ang kanyang sinasabi, Thou turnest man to destruction. Alam ng mga awit na may kakayanan ang Diyos na ito na magbigay at magdala sa tao na humiwalay sa Kanya. May kakayanan itong mailagay ang mga tao ito doon sa kapahamakan. At dahil ang kapahamakan ito ay naghihintay sa mga tao na tuluyan ng humiwalay sa Diyos, ang sinasabi ng Diyos, bagamat siya minsan ang nagdadala ng kapahamakan sa mga tao dahil sa tuluyan nilang ayaw ang Diyos, nananawagan ng Diyos. Sinasabi niya, return. Magbalik kayo sa akin. Kayong mga tao. Bakit? Bakit kailangan magbalik ang Diyos ang mga tao? Sapagkat napakaikli ang buhay. Ang sinasabi ng mga aawit dito sa kanyang awit, napakaraming mga salita. Wala nang nilaman ng kanyang awit, kundi ang sabihin napakaikli ang buhay. Kaya naman ang Diyos na ito, na kumaari para maiwasan ang kapahamakan na manggagaling sa Kanya, ay magbalik na lamang ang tao mula sa kasalanan, patungo sa Diyos, para maiwasan ang kapahamakan. Bakit? Bakit gano'n na lamang? Tingnan natin. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, brother, na bakit gusto ng Diyos na ang tao ay bumalik na sa Kanya? Oray napakaikli kasi ang buhay.
At walang magalilangan ayon doon sa mga awit. Ang Diyos din ang nagdadala sa kanila ng kapahamakan. Ay hanggat maaari, ay bumalik ang tao mula doon sa pagkakasala papunta sa Diyos. Bakit napakaili ang buhay? Dahil sinasabi ng mga nakasulatan, sasagutin natin, bakit napakaili ang buhay? Bakit nananawagan ang Diyos na bumalik ang mga tao? Dahil napakaili ang buhay. At bakit naging naili ang buhay ng isang tao? Thou turnest men to destruction and sayest, at sinasabi mo, return, you children of men. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past. And as a watch in the night. Bakit? Bakit kailangan ang tao'y bumalik sa Kanya mula doon sa kanilang pagkakasala? Sapagkat mabilis ang mga panahon. Kailan lang, sinasabi ko nga sa Diyos, kailan lang yung senior high tayo, ngayon senior citizen na tayo. Diba? Kailan lang, pagka inaalala mo ang mga panahon, napakabilis. Kaya sinasabi ng mga nakasulatan na noong binanggit na ng mga awit na sinasabi ng Diyos na pagbalik kayo sa akin o mga tao, dinugtong ka agad ng mga awit sapagkat yung 1,000 taon mo, Panginoon, ay katulad lamang nung kahapon. Inuwi mo kahapon? Yung 1,000 taon ng Diyos, katulad ng kahapon lamang, at katulad lamang ito ng magdamag na pagbabantay. Nasubukan namin yung nagbantay ng may sakit. Tapos naubos yung merienda ng may sakit. Dahil nagbabantay kayo magdamag. Napakadali ang buong mag-invest. Di ba ang kailan lang, 1965 ako nag-isini lang. Ngayon, mag-62 na ako. Napakabilis. Dahil ang mga panahon ay ginagawa ng Diyos na napakabilis at ito'y dapat magkaroon tayo ng tao. Bumalik na sana ang mga tao sa Diyos. Dahil maikli ang buhay. Nagiging maikli ang buhay, unang-una napakabilis ang mga panahon. Amen? Ang sinasabi ng mga awit. Dahil sa totoo naman po mga minamahal, bihira lamang po ang nagpapakalaga itong napakaikling buhay. Alam ng mga maraming tao na napakaikli lamang ang buhay. Ngunit kakunti ang nagbibigay ng pagpapakalaga nito. Ibang doon sa maikli, ang sinasabi ni Job, punong-puno ba ito ng sorrows? Place ng sorrows. Kalungkutan. Napakaikli na nga. Puno ka ng troubles ang sinasabi ng isang preacher na si Job. Chapter 14. Pagka isang tao isinilang na ang buhay nito'y napakaikli. Verse 1 and 2. At ang kanyang buhay ay punong-puno ng kalungkutan. Punong-puno ng kabagabaga. Kahit mayaman, kahit may natapos, kahit may kapangyarihan, nakapag-aral o hindi, mapupuno yan ng kalungkutan. Sino ang hindi nakaranas na ikaw ay nalulungkot? Kung minsan yung kalungkutan na yan, yung mga troubles na yan, gusto mo lang humiwalay pa. Saan? Sa mga pamilya. Sa kanya naman. Gusto mo na tatapusin mo ang buhay sa pamagitan ng lubid. Dahil ang buhay ng isang tao, matuwid at hindi, ay punong-puno ito ng troubles. Sorrows. Kahit nakamit na natin yung gusto natin dito sa daigdig. Pero ang mga tagumpay na yan ay hindi pa rin naaalis. Hindi sapat ito para matakasan natin yung maikling buhay na ito ng punong-puno. Ng punong-puno. At kahit alam ng tao na ang buhay dito sa daigdig ay napakaikling lamang. Dahil una ay napakabilis sa panahon. Hindi binibigyan niya ng panahon ng mga tao. Dahil kung binibigyan ito ng panahon ng mga tao, napakarami sana ng mga taong banal. Ngunit dahil mas marami ang mga tao, hindi ba natin nagpapatotoo ito? Kaya hindi pinakangalagahan ang buhay na napakaikli. May mga Kristiyanong hindi seryoso sa pagiging isang anak ng Diyos, palatandaan niya na hindi nagbibigay ng kaseryosohan o kahalagahan ng buhay na napakaikli.
Sinasabi ng mga awit na napakaikli dahil meron po siya sinasabi, napakabilis ng panahon. At liban doon sa napakabilis ng panahon, may galit ang Diyos na gumagapang sa mga kaunay sa buhay ng isang tao. At ang galit ito ng Diyos sa mga taong napakalayo sa Kanya ay ito ang naging dahilan kung bakit napapaikli ang buhay ng isang tao. Ang sinasabi niya sa verse 3, nasa ba yung verse 3 namin? Where is the verse 3? Thou returns man to destruction. Ang Diyos na ito ang nagdadala at nagtutulak doon sa kapahamakan ng tao. Bakit? Malayo sila sa Diyos. Kaya kung maaari lamang ay bumalik ang mga tao, tingnan natin, nagagalit ang Diyos sa kasalanan na ginagawa ng mga tao. Nagagalit man ang Diyos, pero ibinibigay ng maluwag, ready, willing ang Diyos sa kanyang panawagan na bumalik ang mga tao. Ang sinasabi nga ng mga awit ay napakaikli. Dahil katulad lamang nito, mabasahin ko natin. In the book of Psalms 90 po tayo, tingnan natin ang verse 4, kung siya po itong mabubuklat natin, kung bakit napakaikli. Ang sinasabi niya sa verse 5, Thou carriest them away as with a flood. Nakita na ninyo ang napakalaking punong kahoy? Pagka sa panahon ito ng malalakas na yung flood natin, yung baha, makita niyo yung bahay, makita niyo yung tao, makita niyo yung mga hayop na dinadala ng flood. Ganyan ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Napakabilis. Kahit anong gawin mo, na hindian mo, i-stop mo yung baka para huwag maanod ang mahalagang buhay ng tao, ang mga bagay na mahalaga sa buhay ng tao, walang kakayanan ng tao para patigilin ang malakas na baka. At ang napakaikling buhay na ito ay tulad ng mga awit na dinadala ng malakas na baka ang buhay ng isang tao. And then, tingnan nyo ang kanyang paglalarawan sa napakaikling buhay ng tao. Thou carries them away as with a flood. They are as asleep. Katulad sila ng pagtulog lamang. Di ba? Katulad ng, di ba? Ganyan kung yun ito. Is pagka matanda na kasi iba na yung tunog. Doon mo na gumagana. Parang katulad lang ito ng tulog. Di ba mga ka? Na nakasalubong mo lang siya, di ba? Tapos nakausap mo lang ng Sunday. Pagkatapos doon sa gabi ng Sunday, mababalitaan mo, wala na siya. Nakasalubong mo ng Lunes, nakapag-usap pa kayo, umaya wala na. Ganun kabilis. Parang tulog lang. Yung sinasabi ng mga awit, ang buhay. Maraming tao, kahit alam nyo na kayo yung buhay, hindi pinagalagaan. Kaya ang awit na ito ay muli magpapaalala ang kaiklihan ng buhay. Brethren, and verse 5, Thou carriest them away as with a flood. They are as asleep. In the morning, katulad din sila, ang tao ay katulad ng, ano yung brush? Damo. Kita nyo, damo. Kahit anong damulag ka, kalaki, iniang tulad ka ng pinubuhay mo katulad ng damo. At ang damo, ang sinasabi ng mga awit, ay, they are like grass which growing up. Di ba, lumalago din yung grass? Ang sabi niya, katulad sila ng damo na lumalago. In the morning is flourishing and growing up. Sa kinumagahan niya, nakalanglang to. In the evening, it cut down and withered. Ang damo na yan ay maparaparot din dyan. Tapos isurundan. Kung maparot dato yan, naglaylayan. Kaya ito naman ang buhay. Kaya kailan lang na binat yung mga pingping natin. Pero tignan mo. Withered na, dry na. Nauhulog na ang mga ito. Nauhulog na rin ang mga ito kahit anong bilang. Wala na. Malay-lay tayo sa daytay tayong grass. Ganun
po yan na kabilis ng buhay. Minsan na, pinipiling natin kalimutan yan, huwag natin kalilimutan yan. Dahil hindi pinapaalala yan. Kung maalala mo sa gabi, pag-aralan mo ng mabuti. Kung maalala mo ito sa araw, sige, pag-isipan mo mabuti. Dahil sinasabi ng mga awit, ulit puligad, kanto ka puligad, dito yan, marsaak data. Kahit anong gawin mo, kapasiglahin ito, wala na. Dahil katulad dyan ng gamot na lumalago, in the morning, meron siya, but in the night, God will cut them off. Okay, wala na. Mababalitaan mo na lang. Makita mo sa Facebook, andila. Di ba? Tapos, tugtuan, ano sino na tanga tayo? Tunag-tunag. Siya na tayo. Biyagat pa mo. Tugtuan. Kasi ka tumunang ka, agap-apura. Kasi ka tumunang. In the morning, it grows. And growing up, in the evening, it is cut down and withered. Ganun po kabilis. Bakit ganun kabilis? And dahil alam ng Diyos yung kasalanan ng mga tao. Hindi lingid kasi ito ng Diyos. Kaya yung distraction, yung kung kapakamakan ay dinadala ng Diyos ito na hindi naghihinga. Napakabilis ang kanyang pagbibigay. Dahil ang kasalanan ng mga tao, ang paglisan nila sa Diyos, ito ang sinyalis na ayaw nila yung daan ng Diyos. Ang paglisan nila sa Diyos ng unti-unti, dahil alam naman ng Diyos na sinasabi ng mga awit, ay ang galit na ng Diyos ang isa sa mitsa. Bakit umiikli ang buhay ng isang tao? Let me read in the book of Psalm 90 verse 7, for we are consumed by thy anger. Yung galit mo ang nagpapawala na sa amin. And by thy wrath are we troubled. May galit ang Diyos. Dahil verse 8 and 9, ang galit ng Diyos dahil sa kasalanan ay nasa Diyos. Our secret sins in the light of thy countenance. Walang hindi hayag sa aming makasalanan na tinatago. For all our days are passed away in thy light. And we spend our years as a tale that is told. Alam niyo yung tale? Sa mga nakapagtapos, you know the word tale? May subject kayong ganito? Tale. Kung hindi ako magkamali yung tale nito, may kwentong pambata o kwentong katulad ng mga hayop na nagsasalita. Pero kung pupuntahan natin ng isang meaning ng tale ay buntong hininga. Ganoon lang ang buhay natin, parang buntong hininga. Katulad din ng tale, ng mga story from for our children na hindi totoo talaga. Pero ang buhay natin ay katulad lamang ng buntong hininga. Napakadali. Liban doon sa napakadali o napakaikli, hindi pa natin ito alam kung kailan kukunin ng Diyos. Alam ba natin? Ang tansyak na lamang, sinasabi ko na lamang ito, kung 10 years na lamang ang buhay ko ngayon ang ito na ako, konti na lang, diba? Konti na lang. At kung hindi ako pinalad sa 10, sa 20. Eh kung sa 20 at naging 10, talagang maikli na. Pinagkakandaan ko yung napakaikling araw na ito. Kung tuluyang isanggal ko ang aking sarili sa Diyos. Saan ba talagang ginugugol naman kasi ng mga tao nito ang napakaikling buhay? Bakit ka nanawagan ng Diyos? Bumalik kayo sa akin sapagkat napakaikli ang inyong buhay. Dahil ginugugol ng mga tao ito ang kanilang napakaikling buhay kahit alam nila saan nila ginugugol ang napakaikling buhay sa mga vices. Sa mga bisyo nila ginugugol. Nagsimula ang kanyang pagiging isang mayroong bisyo. 12 or 16 years old. Hanggang sa 50 years old, hanggang sa 60, kasama niya ang kanyang vices, ang kanyang bisyo ito. Ginugol niya kasama niya, lumaki ang bisyo niya ito.
Ang kanyang panunural ay kasama na niya. Napakaraming mga taon na hindi nabigyan ng kakalagahan. Ginugo lamang ito. Na ganito lamang. Kung hindi magsisimula ka ng 7 o'clock in the night, na uminom o ano man, magbingo o ano man, titigil ka launa ng gabi. Uubusin mo yung oras na ito. Araw-araw, gabi-gabi. Ang maikling buhay ay nailalagat ang mga taong ito sa hindi mabuting bagay. Sa kachismosahan ka lang, O kailan tayo natutong nag-chismis? 18 or 13 years old? Hanggang sa ngayon, dala-dala mo yan, ilang mga taong na, bit mo yan. Nag-upgrade pa. Naging CCTV na ang kachismosahan. Pagka may kaharap kang tao, sige! Ano-anong sinasalita ng mga taong ito. Kasama niya itong lumako sa kanyang tumanda ng kachismosahan. Kaya kapag nakikita ka di Facebook at gumising na kayo mga chismosa. Di ba meron lang? Late na kayong gumising. Yung pagka-chismosa nyo, malate na kayo. Ang buhay ng tao ay nakalagat sa mga ganitong bagay. Nakalagat pa rin ba ang napakailang buhay doon sa ating pag-aalilangan na hanggang ngayon hindi mo alam kung magpapatuloy ka sa paglilin o hindi? Ganun na ba? Hanggang ngayon, 30 years old, 40 years old na, hindi pa matanto kung maglilingkod siya sa Diyos. O di kayo nakalinlangan pa, hanggang ngayon hindi pa napapagtanto kung ano ba kaya? Life of truth ba talaga ako o hindi? Alam? Hanggang ngayon, hindi ka pa nakapag-decide na ikaw ay maglilingkod sa Life of Truth Ministry. Kung minsan, ang hinihintay mo lang ay makapagsalita sa Pastor Andong ng masakit. At pagkatapos nun, dahil hindi ka pa naman nakapag-decide, ito lang ang magiging susi mo na nag-design. Naghahanap ka lang ng hindi maganda pangyayari, na gusto lang makarinig na hindi maganda, at natakpan mo naman yung undecided heart mo maglingkod sa Diyos, sa Life of Truth Ministry. Well, hanggat mayroon tayong sapat na lakas at tama pa ang ating pag-iisip, matuwid pa ang ating pananalita, huwag natin gugulin ng ating buhay sa mga ganitong bagay. Maraming mga tao, hindi sa lahat ng mga mananampalataya, ang dami nilang mga ginagawa na hindi napapakinabango sa Espiritu. At sinasayang lamang ng mga mananampalatayang ito ang mga araw at gabi sa paggawa nila ng mga bagay na inaakala nilang mabuti na hindi naman nakakabuti sa kanilang espiritual at sa mga taong makakakita sa kanila. Hanggang kailan ang pagbubustay na maikling buhay na ito. Ang sinasabi ng Diyos, bumalik kayo sa akin kayo mga tao, sapagkat napakaikling ng buhay. Lagi nilalarawan ng mga awit, katulad lamang tayo ng mga tao. Are you concentrating lang doon sa tayo ay magtagumpay? Diyan ay kabiguan. Dahil meron tayong buhay spiritual. Hindi lamang ang ating buhay ay material at financial dito sa daigdig. Mas meron tayong buhay na mapagpuunan natin sa napakaikling buhay na ito dito sa daigdig na hirap natin sa Diyos. Remember this, brethren? Ang buhay na ito hindi galing sa atin. Galing ito sa Diyos. At sana hindi masawi ang Diyos na mabigo sa napakaikling buhay na ito. Huwag sanang sa ating nais na ibugol ang napakaikling buhay na ito. Sana na ibugol natin ang maikling buhay na ito doon sa nais ng Diyos. Pagka-nais ng Diyos ang ating nais, hindi tayo ang tinatawagan ng Diyos na buhay. Ngunit kung ang ating nais ay hindi nais ng Diyos, kundi yung mga nais lamang natin, tayo ang tinatawagan ng Diyos na bumalik ka o tao sapagkat napakaikli ang buhay. Amen? At dahil napakaikli ang buhay, ang sinasabi ng mga awit ay may request po siya. May request kayo dahil alam niyo, di ba alam natin napakaikli yung buhay natin? Anong request niyo? Requested song. Kung pumutang na kayo sa sayawan, may requested song kayo. Ano yung pastor? Hawak mo ang beat.
ay kinikilala natin ang maikling buhay dito sa daigdig. Dapat tularan natin ang mga awit, may request tayo sa Diyos. Amen? Tignan natin yung kanyang request. Napakaikli. Let me read, brethren, verse 10. The days of our years are 70 years and 10. 70 lang. Ang tansya ng mga awit, 70 years lang. Yung aming buhay. The days of our years are 70 years and 10. And if by reason of the strength, they are 40 years. Pero pagka malakas-lakas naman kami, ay maabot din ito ng 80. Tansya niya ito, ano yun ang kanyang sukat. Yet, is very strength, labor, and sorrow. Pero, ang hirap talaga, yung bang para maging malusog ka, sige, exercise dito, exercise doon, para may panlaban ka sa mga sakit. Pero pahirapan talaga yan. Yung sinasabi ng mga awit. Gagastos ka dyan ng mga pagkain, gagastos ka dyan ng oras at lakas. Kung gusto mo talaga maging malusog naman. Pero pahirapan yung sinasabi niya. And then, strict labor and sorrow. For it is soon cut off. Ang dali naman makalis yan, mawala yan, at we fly away. Tapos, wala na kami. Dahil hindi namin alam kung kailan yung kami ay bawian mo ng buhay. Verse 11. You know, with the power of thine anger. So wala. Yung galit mo na yan, mawawala na kami, walang nakakalam. Kaya ang request nito ay verse 12. So teach us to number our days, that we may apply our heart unto wisdom. Ang ninanais niya, kung pwede lang, ilan mo talaga ang taong ito, Panginoon? 90? Pero hindi magtitinig sa inyo kung kailan, anong haba meron tayo dito sa daigdig. Ang request niya ay, ilan mo talaga ang taong ito, Panginoon? Ilan bang taon namin? Para ano? Para i-apply namin ang aming puso sa karunungan. Yun ang maganda doon eh. Yung kanyang desires ay ang kanyang puso ay hindi sa kamangmangan niya ito mailagay. Yung maikling buhay niya hindi doon sa kamangmangan niya ilalagay, kundi ang kanyang puso na ilagay niya ito sa karunungan. Napakaikili eh. Kaya dapat ang nais ng puso natin, ang puso ito ay lumakad sa karunungan. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan doon sa Colossians chapter 4 verse 5, ang lahat ng mga ligtas na tao ay dapat lumakad sa karunungan. Huwag sa kamangmangan. Yung buhay na pagka tinitignan kay nakakahikayat doon sa tao na masama na mamuhay na may pananampalataya sa Diyos. Na pagka tinitignan kay ang buhay na marunong ay tinitignan kay nakakahikayat na mamuhay na may kabanalan. Na maituwid ang mga daan na liko pagka tinitignan tayo. Dahil ang buhay na marunong ang sinasabi ng Apostol Pablo. Let me read Colossians chapter, anong chapter tayo? Chapter 4 verse, dahil hindi tayo magkamali. Verse, naalala ko lang. 5, walk in wisdom toward them that are without. Lumakad kayo, buhay kayo may karunungan sa mga tao na nasa labas. Yung mga taong hindi ligtas, titignan nila. At ito'y pagsasamantala sa panahon na napakabilis na nawawala. Napakabilis na dumating. Napakabilis na aalis. Di ba kailan lang noong Sunday? Ay, kailan lang noong Sunday? Ngayon sa Sunday na naman. Tapos, mamaya Sunday ulit. Napakabilis. Ang sinasabi ni Pablo at ng mga away, ito sana, itong buhay na ito, ay lumakad na may karunungan sa harapan ng mga tao na hindi ligtas. Nabubuhay tayo ng tama ang dinadaanan natin ikatira. Huwag tayong mamuhay ng kinalilin iwan. Ang request niya ay doon at napakagandang design. Dagdagan na po natin, natatapusin po natin, balik po tayo sa Psalm 90
verse. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Balikan mo kami, Panginoon, balik ka sa amin hanggang kailan. Yung galit mo sa amin. Verse 14, "Oh, satisfy us early with thy mercy." Isapsama mo ako, Diyos, dahil asin itid mo kadlang. Dahil pagkakulang ang awa ng Diyos sa atin, walang sino mang tao pwedeng mamuhay ng may karunungan. Walang sino mang tao na pwedeng lumakad sa kabanalan. Mercy of us. Sabi ko sa Diyos, sa bawat gabi, kaawaan ako ng Diyos, kaawaan ng Diyos ang aking pamilya. Ang aking pamilya na yun dito ay isang mahinang pamilya. Walang sapat na kakayan ng sundan. Kaya kaawaan mo ako, kaawaan mo ang aking pamilya. Sinabi ko ang message, yung pamilya natin, napakahirap. Kailan lang narinig sa akin yung message niya dahil ang buong pamilya sa gabi at araw minamatsyado. Isang gabi yata na sinabi ko sa kay Mrs. Yung pamilya natin na hinahihirap. Tinitimbang ko kanyang bigat, magaan. Kung lakas, napakahirap ang pamilya natin. That's why I'm asking the Lord, night and day, Lord, have mercy to your son, into my house. Maawa ka. Dahil gusto namin mapaglingkuran ka namin. Hindi man kami marunong na tao, hindi man kami mayaman, ang nais ng likod mo ang ating sambahayan ay mapaglingkuran ka. Maawa ka sa ating pamilya. Katulad ng mga awit na ito ay humihingi ng awa. Dahil yung awa ng Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa tao. Di ba rin magmaawa ang tao sa atin? Ang Diyos ang dapat maawa sa atin. Sinasabi ko sa Diyos, ikaw ang dapat maawa sa amin, hindi ang tao. Dahil kung ang tao lamang ang naawa sa atin, hindi ang Diyos, nakapulupot sa atin ang galit ng Diyos. Ngunit, kung ang Diyos ang may awa sa atin, ang mga nakapulupot at ang mga nakahandang distraction na sa mga hinaharap, ay tatanggalin ito ng Diyos. At magiging isang malayang mga mananampalataya tayo. And then satisfy us early with the mercy that we may rejoice and be glad all our days. Susi na tayo ay masasaya na naglilingkod sa Diyos. Susi na tayo ay mayroong inaasahang totoong pag-asa ay yung alam natin na aawa ang Diyos sa atin. And it said here that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Yung mga galit mo na nakita namin sa haba ng panahon na yan, dahil kami nga ay lumisan sa iyo o sinasabi ng mga awit, yung napakaraming mga years na yan na kami ay trinobol mo dahil sa aming mga pagkakamali, yun din sana ang dami. Kapag ikaw ay naawa sa amin, yun din ang dami ng mga taon na kami ay nagkagalak na nakikita namin ang iyong awa sa amin. Let me read. And make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Let thy works appear unto thy servants. Hindi nyo kanya mga request na makita ng mga awit ang gawa ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay nakikita nilang malinaw ang gawa ng Diyos. Dahil ang gusto ng mga tao, ang gawa lamang nila ang nakikita ng kanilang kapwa-tao. Ipakita mo ang iyong mga gawa. Nakakit wala sa iyo ang Diyos, that is not good. Ang nais ng mga awit, pagka nakikita mo ang kilos ng Diyos sa buhay ng isang tao, at sa buhay mo higit sa lahat, ay nagbibigay ito ng kasiglahan. Diba nananalangin tayo sa ating family every night, na mabigyan tayo ng Diyos ng napakasarap na pagtulog? Right. Yung bang ang peace ng Diyos ay nasa atin sa buong magdamag, yung makapagpahinga tayo, yung rest na mula sa Diyos ay ibigay niya sa buong magdamag, plus iligtas tayo from the hands of the enemies, o yun ang mga hiling natin every night. At saka yung pagliligtas niya sa buong magdamag ay pagliligtas din niya sa ating mga kapitbahay, hindi ba yung ating mga prayers? O pagka gumising tayo at ligtas tayo sa gabi, may buhay pa pala ako ngayon ng ating gabi na at ituloy mo, Panginoon, ang pagliligtas mo po sa akin at aking pamilya at aking kapitbahay.
sige, tulog ka ulit. Pagkatapos nun, ay nagising ka ulit ng mga 3 o'clock in the morning, ganoon ulit, salamat ulit, Panginoon. Ituloy mo yung aral mo sa amin, yung pagliligtas mo. Hanggang sa ikaw ay magising sa kinamagahan at nakita mo yung isang bakayan ay masigla, ang likot-likot na bata, nagpapasalamat ka, ang likot-likot talaga, nagpapasalamat ka. At pagkatapos mo na nakikita mo rin ang kapitbahay, masigla rin sila dahil nabibigsa kiniwat na, kung hindi pang pagdalana, nabibigsa. Di ba pinasasalamatan natin ang lahat ng mga bagay na ito sapagkat kung naaawa siya sa atin, naaawa din sila. Naaawa din ang Diyos sa kanila. Kaya lahat ng mga ito sa buong magdamag ay pinasasalamatan. Amen? Huwag tayong gigising na hindi natin pinasasalamatan ang ginagawa ng Diyos sa ating mga kapitbahay. Dahil nais ng Diyos talaga naman na bumalik sila sa Diyos para magkaroon ng magandang kinabukasan ng espiritual. At ang sinasabi niya, let thy work appears unto thy servants and also thy glory unto the children. Masubukan nawa, makita rin nawa ng Diyos, lumagawa ng Diyos yung pagkatapos natin ay ating mga anak. At pagkatapos noon ay yung mga anak natin nakikita nila ang gawa ng Diyos. Bawat gawa ng Diyos ay pawang matituin. Amen? Walang kalibuan. Nakakipulong-pulo na halos ang buong daigdig kahit saan ka pumunta, ano dyan ang kalibuan na ginagawa ng tao. Pero ang hinihiling ng mga awit, ang hindi kong gawa ng Diyos. Na pawang matutuwid nawa ang nakapansin natin. Amen? Yung nakikita natin. Yan ang kanyang mga pangarap. And the works appear in the servants, and the glory unto their children. And it says here, and let the beauty of the Lord our God be upon us. Dalawa ang nandito. And let the beauty of the Lord our God is upon us. It established thou the work of our hands upon us. Yet the work of our hands is established upon us. Dalawa ang kanyang request ng kritika. Yung makita nila ang mukha ng Diyos. Di ba ang pangit din naman, maga, pagising mo, ang kaharap mo ng kastanig. Maghapon na yan na nakikita mo ganyan lang. Ano maganda kang meron kang nararamdaman? Ang sinasabi ng mga awit, makita ko nawa ang kagandahan mo sa amin. Hindi ka na nagagal sa amin doon, sa amin ng manukuan. Di ba pagka ang Diyos ay nasigla na nakaharap sa atin, di ba may masaya ka na pumapasok sa trabaho, gumagawa sa trabaho sa bahay, nag-iisip kung anong dapat gawin, ay masigla na. Pero pagka nakita mga gawa ka, agad ko lang na buruha, yung drapo lang. Ang pangarap niya ang Diyos, kasilanan niya ang kagandahan ng Diyos. Yung mga nagpapatawa ng Diyos, yung mga nagbibigay ng pagkakataong ang Diyos sa mga taong babalik sa kanya. At iba doon ang pinakaw, ni Brethren, ang kanyang request dahil napaka-ikli talaga ang bunga ng isang tao. Yung bang may establish naman yung bunga ng ating mga trabaho. Panginoon, yung mga bunga ng aming pagpapagal, sana naman mapapakinabangan namin. Marami kasi mga tao na nagtatrabaho, pero yung kanilang pinagpapaguro na biglang mawawala ulit. Sayang ulit yung mga pakay na yan. Ilang taon, ilang bang sa ibang bansa, ilang taon pa. Pero pag tignan mo, walang nangyari. Pero sinasabi ng mga awit, sana ang gawa ng aming mga kamay ay may tatay. Diba napapakinabangan nila, napapakinabangan ng kapwa nila tao. Dahil totoo naman, maraming mga nagpapagal sa gabi at araw. Pagkatiligin ng bunga-bunga ng kanilang mga kamay, walang nangyari. Kaya sayang lang ang mga ito. Kaya sinasabi ng mga awit, ang sabi ng Diyos, bumalik kayo sa akin, napakinggan mo tayo. Kaya idalangin din natin, Panginoon, that's the prayer to the church, na magbunga ng marami ang pagpapagal ng kanilang mga kamay. Yung magtagumpay. Dahil hindi lahat ng may trabaho ay nagtatagumpay. At ang prayers ko sa bawat isa sa inyo ay magbunga, maging matatag ang inyong mga trabaho. Napapakinabangan ninyo, napapakinabangan ng inyong mga asawa, napapakinabangan ng inyong anak, napapakinabangan ng ating mga pamilya, ang bunga ng ating mga kamay. Kaya wala tayong magpipilian. Kung nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay bumalik sa Kanya mula doon sa kasamaan at mabuhay doon sa kagustuhan ng Diyos.
napagandang i-connect yung Romans chapter 12 verse 1 na ihandog natin ang ating sarili, isang buhay na hain. Banal, katanggap-tanggap sa Diyos. Buhay na. Dahil ang paglayo sa Diyos ay paggawa ng kalooban natin na labang sa Diyos. Ngunit ang pagbabalik natin sa Diyos ay ang gusto natin ng kalooban ng Diyos ay magawa natin sapagkat banal na buhay ang gusto ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos sapagkat ang nais mo bumalik ang lahat ng tao sa iyo sapagkat sa piling mo'y pawang tagumpay na kahit maraming kabibuan po dito sa dibdib. Nalulungkot po kami sa mga pangyayari dito sa dibdib. Ngunit sa katotohanan po, pagka kami po ay nasa piling ko, ay masigit namin nararanasan ang kagalahan at kapayapaan. Nakapagpapahinga po at ang aming kaluluwa ay may pag-asang naghihintay sa mga pangako. Kaya naman po, Diyos, ang iyong panawagan sa lahat ng tao na bumalik po sila sapagkat maikli lamang ang buhay. O dakilang Diyos, kaya po kung maging ganito rin ang aming hangangin, ang tuluyang malapit po sa iyo at mamuhay ayon doon sa iyong kalooban. Sa iyo po papuri sa ngalan ng aming Panginoon Jesus.